Sa isang baryo sa Cabagan, Isabela, nababalot ng hamog ang munting bahay ni Mang Dante, na isang magsasaka. Bago pa man sumikat ang araw, gumigising na si Mang Dante, naghahanda para sa isa na namang araw ng pagtatrabaho sa bukirin. Magandang umaga, Dante. Maaga ka na namang aalis, bati ni Aling Elena, ang kanyang asawa habang inihahanda ang kape. Oo, mahal. Kailangan kong samantalahin ang bawat oras. Malapit na ang anihan, ngunit marami pang gawain sa bukid, sagot ni Mang Dante habang tinatapik ang balikat ng kanyang asawa. Nang araw ding iyon, nakaupo sa kanilang hapagkainan, nag-aalala si Mang Dante at ang kanyang asawa habang pinag-uusapan ang kanilang sitwasyon. Dante, napansin ko tumataas na naman ang tubig sa ilog. Mukhang magkakaroon ng malakas na ulan. Paano kung masira ang ating mga tanim? Tanong ni Aling Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko, mahal. Nag-aalala rin ako. Ngunit wala tayong magagawa kundi ang magtiwala at magdasal na malampasan natin ito, sagot ni Mang Dante, habang tinitingnan ang kalangitan na unti-unting napupuno ng mga madilim na ulap. Hindi nagtagal, dumating ang inaasahang bagyo. Malakas na hangin at walang tigil na ulan ang dumating sa kanilang baryo. Sa gitna ng bagyo, nag-uusap sina Mang Dante at Aling Elena sa loob ng kanilang bahay, na nililipad na ang bubong. Paano na ito, Dante? Napakalaki ng ating inutang para sa pananim nating palay. Ngayon wala na ang lahat, umiiyak na sabi ng kanyang asawa habang pinipilit nilang ayusin ang mga tumatagas na bahagi ng kanilang bubong. Mahal, mahirap man ang sitwasyon pero kailangan nating magpatuloy. Hindi tayo dapat sumuko. Gagawa ako ng paraan. Magtitiwala ako na may pag-asa pa rin pagkatapos ng bagyo na ito, mariing sabi ni Mang Dante, ang kanyang mga matay mayroong determinasyon. Ngunit paano, Dante? Halos wala na tayong natira, tanong ni Aling Elena, na halos mawalan na ng pag-asa. Mag-uumpisa tayo ulit kahit mahirap. Ako'y maghahanap ng ibang pagkakakitaan, kahit pansamantala. Hindi ko pababayaan ang ating pamilya, tugon ni Mang Dante, nabuo ang loob sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan. Habang unti-unting humuhupa ang bagyo, nagyakapan ang mag-asawa, sa gitna ng kanilang lumuluhang mga mata at natitirang pag-asa. Matapos ang bagyo, sinimulan ni Mang Dante ang araw ng maaga, naglalakad sa daan patungo sa kanyang nasirang bukirin. Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi lamang dahil sa putik kundi dahil din sa bigat ng kanyang pag-aalala. Kailangan kong makita kung meron pang pwedeng mabuhay na palay, bulong ni Mang Dante sa sarili. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-asa at pangamba. Habang naglalakad, napansin niya ang isang babae na nakaupo sa gilid ng daan, tila pagod at gutom. Sa kabila ng kanyang sariling kagipitan, hindi niya maiwasang maawa at lumapit sa estranghero. Magandang umaga, Ale. Mukhang pagod na pagod kayo. May maitutulong ba ako? Magalang na tanong ni Mang Dante. Tumingala ang babae, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Maraming salamat sa mabuti mong puso. Nawala ako at ilang araw na akong hindi kumakain, mahina niyang tugon. Hindi nagdalawang isip si Mang Dante. Punta tayo sa aming tahanan. Kahit nakakaunti lang ang aming pagkain, hindi kita matitiis na magutom. Sa daan pa uwi nag-usisa si Mang Dante, anong pangalan mo, at saan ka galing? Ako si Carmela, sagot ng babae, naglalakbay ako nang mawala ang aking mga kasama dahil sa bagyo. Nang makarating sa bahay, inalok ni Mang Dante ng pagkain si Carmela. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Mang Dante ang mag-alala tungkol sa hinaharap. Kahit na ganito ang aming kalagayan, hindi ko kayang hayaan na may gutom sa aming harapan, paliwanag niya, habang pinagmamasdan niya si Carmela na kumakain ng may pasasalamat. Kahanga-hanga ang iyong kabutihan, Mang Dante. Sa kabila ng iyong sariling mga pagsubok, handa ka pa ring tumulong sa iba, sabi ni Carmela na tila humahanga. Si Mang Dante, bagaman abala sa pag-aalala para sa kanyang pamilya, ay naramdaman ng isang kakaibang kapayapaan habang kausap si Carmela. Sa panahon ng kagipitan, doon natin tunay na nakikilala ang ating mga sarili, pagmumuni-muni ni Mang Dante. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, nagpalitan ng kwento at pananaw sa buhay. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Mang Dante ang kanyang mga problema, at napalitan ito ng kasiyahan at pag-asa mula sa kanilang di inaasahang pagkakaibigan. Pagkaraan ng kanilang almusal, nagpaalam na si Carmela. Bago siya umalis, iniabot niya kay Mang Dante ang isang maliit na supot. Ito ay tanda ng aking pasasalamat sa iyong kabutihan, sabi ni Carmela, na may ngiti sa kanyang labi.
Nagtaka si Mang Dante habang tinitignan ang laman ng supot. Ito ay mga butil ng palay na kakaiba ang hitsura. Ano ito, Carmela? Hindi ito ordinaryong palay, tanong ni Mang Dante, habang sinusuri ang mga butil. Iyan ay espesyal na palay, Mang Dante. Itanim mo ito sa iyong bukid. Maghintay ka at magtiwala, sagot ni Lena na may misteryosong ngiti. Habang naglalakad pabalik sa bukirin, puno ng pagtataka ang isip ni Mang Dante. Ano kaya ang mangyayari sa mga butil na ito, bulong niya sa sarili, habang pinapalitan ng pag-asa ang dati pag-aalinlangan. Nagpasya si Mang Dante na itanim ang mga butil sa isang maliit na bahagi ng kanyang bukid. Araw-araw, binibisita niya ito, inaalagaan at pinagmamasdan ang paglaki ng mga tanim. Lumipas ang ilang linggo, at napansin ni Mang Dante ang hindi pangkaraniwang paglaki ng mga halaman. Hindi ako makapaniwala, lumalaki ito ng mas mabilis at mas malusog kumpara sa iba, sambit niya habang dahan-daang umuusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Isang hapon habang binabantayan ni Mang Dante ang kanyang lumalagong pananim, dumating ang kanyang asawa. Dante, ano itong nakikita ko? Bakit tila iba ang mga palay na ito? Naku mahal, ito yung palay na ibinigay ng babaeng tinulungan ko. Sinabi niyang itanim ko at tila nga may mahika ito, paliwanag ni Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pagkamangha. Hindi ka panipaniwala, tugon ni Aling Elena, na parehong nagtataka at natutuwa. Kung ito nga ay may mahika, baka ito na ang sagot sa ating mga panalangin. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging sentro ng kanilang pag-uusap ang mahiwagang pananim. Sa gabi, sa ilalim ng kanilang kubo, pinag-uusapan ni Mang Dante at Aling Elena ang kanilang mga plano at pangarap para sa hinaharap. Kung magpapatuloy ito, baka hindi lang natin mabayaran ang mga utang natin, kundi magkakaroon pa tayo ng marangyang pamumuhay, sabi ni Mang Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at determinasyon. Si Aling Elena, na hawak ang kanyang kamay ay sumagot, tila binigyan tayo ng bagong simula, Dante. Salamat sa iyong kabutihan, baka ito na ang simula ng pagbabago ng ating kapalaran. Sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog sila ng mahimbing, ang kanilang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa para sa kinabukasan. Dumating ang panahon ng anihan, at hindi makapaniwala sina Mang Dante at ang kanyang pamilya sa kanilang nakita. Ang mga butil ng palay ay hindi lamang malalaki kundi marami din ang kanilang naani. Ang bawat hibla ng palay ay kumikinang sa ilalim ng araw, tila mga gintong perlas na nagbibigay pag-asa at bagong simula. Hindi ako makapaniwalang totoo ito pa, sambit ng anak ni Mang Dante habang nakatitig sa malalaking butil ng palay. Salamat sa Diyos at sa mahiwagang palay na ito, tugon ni Mang Dante, habang binubuhat ang isang malaking sako ng kanilang ani. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti at kasiyahan, isang bagay na hindi nila naranasan sa matagal na panahon. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa kanilang hapagkainan, hindi mapigilan ni Mang Dante at ng kanyang pamilya ang kanilang pagtataka at kasiyahan. Paano kaya ito nangyari pa? Paano naging ganito kalaki at karami ng ating ani? Tanong ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. Nak, hindi ko rin alam. Pero alam ko, ito'y biyaya dahil sa kabutihang ipinakita natin, sagot ni Mang Dante. Ang pagtulong sa hindi natin kilala, kahit sa panahon ng ating kagipitan, ay nagbalik ng isang himala. Si Aling Elena, habang dahan-daang kumakain, ay tumingin sa kanya at nagsabing, Dante, ito na marahil ang simula ng bagong kabanata sa ating buhay. Dapat nating ipagpatuloy ang pagiging mabuti sa iba, dahil ito ang nagdala sa atin ng swerteng ito. Nangako si Mang Dante sa kanyang pamilya, oo mahal. Ibabahagi natin ang biyayang ito. Magbibigay tayo ng bigas sa mga nangangailangan sa ating komunidad. Hindi lang para sa atin ang swerteng ito, kundi para sa lahat. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng pag-asa at pananabik para sa kinabukasan. Sa paglipas ng mga araw, ang balita tungkol sa masaganang ani ni Mang Dante ay kumalat sa buong nayon. Naging usap-usapan ito hindi lamang dahil sa dami at laki ng mga butil kundi dahil sa hindi pangkaraniwang lasa at bango ng kanilang palay. Isang gabi, si Mang Miguel, isang kilalang siga at sakim sa kanilang lugar, ay nagpasyang nakawin ng ilan sa mahiwagang butil ng palay mula sa bodega ni Mang Dante. Sa dilim ng gabi, palihim siyang pumasok at kumuha ng isang sakong palay. Kinabukasan, nag-usap sina Mang Dante at Aling Elena tungkol sa kakaibang pangyayari.
May kakaiba, Elena. Parang may kumuha ng ating palay, sambit ni Mang Dante, habang pinapansin ang kaunting pagkakaiba sa dami ng kanilang imbakan. Paano nangyari yun, Dante? Sino ang gagawa niyan at bakit? Tanong ni Aling Elena, na halata ang pag-aalala. Hindi ko alam, Elena, pero kailangan nating maging maingat. Baka may mga taong naiinggit sa ating biyaya, mahinahong tugon ni Mang Dante. Samantala sa kanyang bukid, sinubukan ni Mang Miguel na itanim ang mga ninakaw na butil ng palay, umaasang magkakaroon din siya ng masaganang ani. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, kahit isa sa mga butil na kanyang itinanim ay hindi tumubo. Sa mga sumunod na araw, labis na nangamba si Mang Miguel. Bakit hindi tumutubo ang mga ito? Anong mayroon sa palay ni Mang Dante na wala dito? Bulong niya sa sarili, hindi maipaliwanag ang pagkabigo. Nang malaman ni Mang Dante ang nangyari kay Mang Miguel, imbes na magalit, naawa siya dito. Nagpasya siyang kausapin si Mang Miguel. Mang Miguel, narinig ko ang nangyari sa mga butil na itinanim mo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Mang Dante, na may halong pag-aalala at pag-unawa sa kanyang boses. Napabuntong hininga si Mang Miguel, ang kanyang mukha ay halos hindi makatingin ng diretso kay Mang Dante. Pasensya na, Mang Dante, ako ang kumuha ng iyong palay. Akala ko kung mayroon ako niyan, magiging masagana rin ang aking ani. Alam mo, Mang Miguel, hindi sa butil lang ang mahika. Nasa pag-aalaga ito, pagmamahal, at sa lupa nating tinatamnan, malumanay na paliwanag ni Mang Dante. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang tulong. Kung nais mo, maaari kitang turuan kung paano magtanim ng maayos at makamit ang masaganang ani. Ang pag-uusap na ito ay naging isang mahalagang sandali para kay Mang Miguel. Unti-unti, nabuksan ang kanyang puso at isip sa aral na dala ng kanyang karanasan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang butil ng palay ang nais niyang matamo, kundi ang butil ng karunungan at kabutihang asal na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ni Mang Dante at ng kanyang pamilya ay lubos na umunlad sa tulong ng mahiwagang palay. Nakabili sila ng mas malawak na bukid, isang tractor para sa mas epektibong pagsasaka, at nakapagpatayo ng mas malaki at mas komportableng bahay. Ngunit sa kabila ng kanilang kasaganaan, nanatili silang mapagpakumbaba at mabuti sa kanilang mga kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Tuwing matapos ang anihan, isang tradisyon na para kina Mang Dante at Aling Elena ang mamigay ng tig-iisang sako ng bigas sa mga pinakamahirap na pamilya sa kanilang baryo. Sa bawat pamamahagi, bakas sa mukha ng bawat pamilya ang labis na pasasalamat. Kayo po ang tunay na biyaya sa amin, Mang Dante. Dahil sa inyo, may maihahain kami sa aming hapag, maluhaluhang sabi ni Aling Merly, isang ina na may 6 na anak. Maraming salamat po, Mang Dante at Aling Elena. Sa inyong kabutihan, nabibigyan ng pag-asa ang mga katulad namin, dagdag pa ng isang magsasaka na si Mang Lucio, na dati-rati hirap na hirap makaraos sa araw-araw. Habang naglalakad sila sa kanilang bukirin, hindi may kakaila ang kasiyahan at kagalakan sa mga puso ni Mang Dante at Aling Elena. Ang kanilang mabuting gawa ay hindi lamang nagbigay ng pagkain sa mesa ng kanilang mga kapitbahay kundi naghatid din ng inspirasyon at pag-asa sa buong komunidad. Alam mo, Elena, itong pag-unlad natin, hindi lang ito para sa atin. Para ito sa lahat. Ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa lupa at pera, kundi sa pagtulong natin sa iba, sambit ni Mang Dante, habang pinagmamasdan ang malawak na bukirin. Tama ka, Dante. Ang mga ngiti nila, ang pasasalamat nila, iyon ang nagpapayaman sa ating buhay. Hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang kaligayahan na dala natin sa kanilang mga puso, tugon ni Aling Elena, habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sa kanilang patuloy na pag-unlad, hindi nila nakalimutang magbahagi at magmalasakit. Naging simbolo sina Mang Dante at Aling Elena ng kabutihan at pag-asa, na nagpapatunay na ang tunay na kasaganaan ay nasa pagiging bukas palad at mapagmahal sa kapwa.